suggestion is, kapag mag-itemize kayo ng budget, halimbawa pavement, specify ninyo kung gaano kahaba at saan mismo. And sakto dapat yung budget. Para at the end of the year, makita natin kung tama ba yung paggastos ninyo or nakatipid pa kayo. Pero po kapag kinulang kayo, medyo bawas po yun sa performance ninyo. Para next year, hindi na natin ulitin. Para ang gagawin natin, ibang segment naman. Tama po? Ganun po dapat para hindi pa ulit-ulit. Kapag paulit-ulit po na ganyan na practice, bilang auditor, hindi ko po i-approve yan. Kasi po, lugar po yan para ma-misappropriate yung pera. I think ginagawa nila sa Congress yan. Kaya kapag tinitingnan mo yung general appropriation, bakit parating may flood control dito sa Turon? 50 million every year. Nangyayari yan for how many years lang? Pare-pareho ba project? Kaya last time na hearing tayo dito sa flood control, sinasabi niya ibang segment. Mas maganda sana kung ma-specify. Ma-isolate natin kung sino yung problema at sino yung magaling mag-perform. Kung na-accomplish niya yung specific project na yun within the budget. Okay po, ganun po tayo mag-budget. Kaya before po natin ilista yung item, i-specify natin yung kaya natin i-solve for the next year. Huwag po tayong maging exotic. Huwag tayo masyadong ambisyoso na hindi natin kaya. Dapat realistic kung kaya lang natin i-accomplish. And mag-canvas na po tayo as accurately as we can. I-estimate na natin kung magkano talaga magagastos natin in actuality at yun yung ilaan natin na pera. Para at the end of the year, pag hindi natapos, bagsak ang performance. Kapag natapos, very good. At kung may savings pa, mas very good para mailaman sa iba.